Okay mga boss, welcome back. Ito ay gagawin natin since inaantay ko pa yung reply ng customer. Gagawan muna natin ng review. Tamang tama. First time ko rin maka-encounter ng ganitong model ng Sakura. Ang model niya ay Sakura AB389UB Digital MP3 Amplifier yan. So dito muna tayo sa harapan. Kunin natin yung camera. So dito sa harapan, mapapansin nyo dyan yung mic volume nasa taas sa pinaka left side ko, nakarap ako. Power, tapos may display siya dito. Yan, i-power nga natin o isaksak natin. Naka-on ba? On natin. Yan. Yan. So yan, welcome. May nakalagay na digital audio video world, tapos naka-auxiliary. So ano meron dito sa mga pindutan? Scan, tuning, memory, stereo mono, equalizer, repeat, play, previous, next, o channel down, channel up. So para sa tuner siguro to o sa sa program. Tapos input 0 plus 10 yung para pag siguro sa USB magsisili ka ng kanta yan, may mga number siya. Sa baba naman mic bus, mic treble, echo, delay, tapos bass or bass. Paano ba pag-pronounce nito? Tagalog tayo mga boss, kaya hindi tayo maalam sa English kung paano natin pagpasensya nyo na. So bass, mid, treble o kaya low, mid, high, tapos balance. Ito yung port niya para sa SD card at saka sa USB. Yung volume naman niya analog pa rin. Analog pa rin lahat ang Ngayon ilagay natin yung camera dito. Tingnan naman natin yung likod. So dito naman sa likod may nakalagay pa number ng may-ari. May input siya. Yung input niya ay ito, tawag dito auxiliary left. Tapos yung input niya na multi-channel. Yan, FL, FR, SL, SR, center is W. Tapos ito naman para sa FM at saka AM. So FM AM pala to mga boss. Tapos meron siyang effector dito, yan. Very common yan sa Sakura. Tapos yung output niya, record line. Then after nyan yung surround, center, surround, center, surround right, surround center, center, surround left. So ito parang sa tansya ko nakatap lang din talaga to sa mini speaker. Mga boss, sa tansya ko dito 2 channels lang to. May nakalagay dyan front, FR, FL. So front, right, front, left, main speaker A, main speaker B. Ayan, FR, FL lang din. So 2 channels lang talaga to kasi R at saka ilang nakalagay yung mga FL, FR, surround center. Sa tansya ko na lang yan para sa decoder. Ngayon sa loob naman, yung loob niya ng ganitong klaseng amplifier ay magugulat kayo. Totoo po na bakante yan. Wala talagang So nakalagay dyan ay 5200 tapos 1943. Bali isang pares lang kada channel yung niya. So may mga bakante kasi siguro nakaabang yan para sa ibang model kung sakaling ibang model yon kukumpletuhin yan. So yung capacitor niya yan, 4 na piraso na ba yung nakalagay dyan, 3,350 volts. So yung design niya ng amplifier section niya ay parang 5 auto din. Ayan kung mapapansin nyo, parang 5 auto din yung design niya. Yan, halos yung circuitry niya halos yan 5 auto 3 na Sakura o 5 auto. Yan, may Zener diode din 27 volts. So ganun na ganun. Tapos yung diode niya, yung 6 ampere na diode, ayan 4 na piraso. Andito yung fuse, patay muna natin, nakapower pa pala. Andito yung relay, pero maganda yung circuit niya, malinis. Maganda yung design, well organized. Tapos ito naman yung para sa supply ng preamp. Asan ba yung output ng preamp nito? May regulator ba dito? Ayun, nasa gilid. Ayun pala yung mga regulator nyo, nasa ilalim. Yun, sabi ko na nga ba yung niya, surround center niya Wala namang ibang yan
So kung titingnan mo dito, yung surround center niya, nakatap lang din naman yan dito. Yan. So ito, yung mga output nito galing lang din dito. Maganda pa nga yung sa 502 kasi may sariling IC. Ito, nakatap lang talaga siya dyan sa ano. Stereo lang talaga to mga boss. Speaking of ano naman, supply, ilang volts ba yung ano nito? Transformer. Yung output. So 34. 34. So production date niya 2018. So ano lang to mga boss eh. Sa tansya ko yung lakas nito, kung hindi kasing lakas ng mga traditional na 502, mas mababa pa ng konti sa tingin ko. Mas malakas naman to sa 302 kahit 4 ang transistor kasi 34 naman yung supply niya. So nagbase tayo sa supply lang din. Yun lang mga boss, ang mga gustong bumili ng ganitong amplifier, itag na lang natin dyan para makita nyo. So hindi natin alam kung magkano yung price nito. So itatag natin dyan sa video natin para may idea kayo kung ano. So ideal speaker dito sa mga ganito, siguro mga dalawang 300 watts. Itong main na to, ano lang din yan, 2 channels lang din yan, galing lang din dito sa kabila yung ano yan. Kaya kahit dalawang speaker lang ditong ikabit nyo, kung magkakabit naman kayo ng 4, siguro 4 na 200 watts na tig 8 ohms para ano, medyo okay. Yun lang yung ano natin dito sa ginawa nating review sa amplifier na to. Maraming salamat mga boss.